Viral ngayon sa social media ang video ng mga batang nambabato ng mga sasakyan sa C5 Road sa Taguig. Ayon sa ilang menor de edad na nakausap ng GMA News, nadamay lang ang mga sasakyan sa rumble ng mga kabataan. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Cedric Castillo. Cedric. Jessica, dalawang bersyon yung nakuha natin ngayong araw. Na una, yung isang sinabi ng isang minor de edad na babae, sinasabi niya na posibleng trip lang daw. Kumbaga nakukursunadahan lang ng ilang grupo itong di umunay pambabato ng, sa mga sasakyan na dumadaan dyan sa particular sa lugar na yan ng C5. Habang ang isa naman ay nagsasabi na tuwing may rumble daw ay mga kalaban yung kanilang target, pero hindi raw maiwasan minsan na may tinatama ang mga sasakyang dumadaan. Sa tulay na ito, nakunan ang isang grupo ng mga kabataan na umano'y nambabato ng mga sasakyan sa C5 Road, bahagi ng barangay Pinagsama, Taguig. Viral ngayon sa internet ang video. Nakausap namin ang 13 anyos na si Kokoy. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi raw niya kilala kung sino ang grupong ito. Pero kapag may rumble, hindi mga sasakyan ang kanilang target, kundi ang isa't isa. Meron po kasi kaming dito, rules dito. May mga rules kaming, di ba, pag nanggugulo yung mga huwag tatamaan sa sasakyan. Halimbawa, yung grupo nyo, nakatama na sa sasakyan. Ano na po, sisiyan na sa lahat. Lahat madadamay na. Ako alam ko sa sarili ko, delikado yung ginagawa nila eh. Kaya umalis na rin po. Sa murang edad, minsan ang napasabak sa basag ulo at minsan na ring dinampot ng mga otoridad si Kokoy. Tulog na kami lahat, tapos ginugulo kami. Paano ginugulo? Pinabato kami ng mga bato malalaki. Ano yun, parang ganggang? Oo, parang ganggang. Ilang beses ka na nahuli? Ano lang po, isa. Isang beses? Paano yung pagkakadampot sa'yo? Sa pilitan? Tulog. Tulog ka? Sa may puno. Yung puno doon na yun yung puno na yun. Wala naman po nananakit doon. Hindi ka naman sinaktan? Sinubukan namin kunin ang panig ng barangay pero tumanggi ang kapitan nito. Ayon kay Kokoy, maayos naman ang trato sa kanila nang minsan siyang dalhin sa barangay. Sa programang Brigada ng GMA News TV, naaktuhan ang paghuli sa isang dalagitang 13 anyos na umano'y nambato sa sasakyan ng GMA News and Public Affairs. Kanina sa gilid ng C5, nakatambay na ulit ang dalagitang itatago namin sa pangalang Janice. Giit niya, wala siyang kasalanan. So yung kasama mo ng bato? Opo, isa namin kasama. Bakit to ng bato? Hindi ko po alam eh. Sabi lang po nila eh. Kasi ayaw nila lumabas dun sa loob ng sasakyan yung kaaway namin. Tapos yung binato niya na lang, natamaan pala yung sasakyan. Sabi ni Janice, kilala niya ang mga nasa viral video pero hindi niya alam kung saan sila hahanapin. Yung pambabato na sasakyan, talagang trip-trip yun dito? Pumupunta po sila dito para po lahat ng tambay dito madamay. Ayon naman sa DSWD-NCR, kailangang paigtingin ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng mga magulang para matutukan ang kapakanan ng mga minor de edad. Jessica, sa pag-iikot at pagtatanong natin kanina, lumalabas na yung mga otoridad naman daw ay ginagawa yung kanilang yung trabaho, yung pagsita, pagroronda at saka paghuli dun sa mga kabataan kung kinakailangan. Yun nga lang daw talagang ang problema dyan, kapag yung nahuli mo o yung tinatawag nilang na rescue ng mga bata ay pinauwi mo na, ay posibleng gawin ulit yung kanilang ganitong mga gawain, Jessica. Wala bang magagawa yung kanilang mga magulang o yung kanilang mga pamilya para kontrolin yung mga batang yan na Cedric? Yun, Jessica, ang sinasabi ng DSWD-NCR sa kanina na pakikipag-usap natin, kailangan magsimula doon talaga yan sa bahay o kumbaga pinaka-roots o pinaka-root yung problema yan. Meron daw programa ang DSWD na pwedeng kumbaga magkaroon ng intervention dyan para imulat hindi lang doon sa mga bata kundi doon sa mga magulang nila kung gaano kahalaga yung participation, yung kumbaga yung interaction among between parent at saka yung mga bata. Kasi kung tutuusin daw talaga itong mga kabataan ito talagang na nagre-resort sa ganitong mga activities, kung tutuusin daw mga biktima yung mga yan dahil hindi daw nila alam na mali yung kanilang ginagawa, Jessica. In the meantime, identified naman yung mga lugar na yan sa may C5, no? Kung saan sila naroon yung mga batang yan, kung saan sila nagsasagawa ng pambabato. Ano naman ang ginagawa ng mga otoridad dyan? Yung mga traffic aid, yung mga pulis, yung mga barangay tanod na nariyan?
Oh, tama Jessica. Kanina nung nandun tayong umaga hanggang mga makatanghali dyan, yung team natin, ilang beses natin nakikita may rumoronda dyan. Hindi lamang yung mga barangay tanod. In fact, may nakita tayong mga mobile mula sa City Hall. Ang sinasabi ng mga nandun sa area yan, talagang may mga pagkakataon na nahuhuli yung mga bata, hinahabol yung mga bata, sinisita yung mga bata. Pero the question is, kaya mo bang tutukan ng bawat oras, bawat segundo yung lugar na yun? Alam naman natin, napakalaki ng Taguig City. In fact, hindi lang naman ito nangyayari sa Taguig City, yung mga ganitong napapaulat na mga lugar. Kaya ang sinasabi ng DSWD, napaka-importante na matutukan ng mga authorities o yung mga tanod o yung mga pulis. But the question is, pagka logistics at saka yung oras, yung pag-uusapan, ay paano mo ito ma-achieve, Jessica? Pero ilang malalaking events na nangyari dito sa ating bansa, Cedric, nakita naman natin kung gugustuhin, kakayanin nilang bantayan yung mga lugar na delikado. Kasi delikado ito biro mo C5 yan, ang daming sasakyang mga nagdaraan. Kung may mabato dyan, buti kung isa lang sasakyan ang madamay. Kung mag-trigger ito ng maraming aksidente, di ba? Kasi mabibilis ang takbo ng mga sasakyan dyan Oh, tama Jessica. Siguro maganda rin talaga yung mga ganitong yung tinatawag natin na power of social media, no. Alam naman natin alam natin ngayon na itong lugar na to hindi lang naman bago yan na may mga ganyang insidente na pambabato. Well, ngayon natututukan siya. Siguro yung ibang mga lugar pa na may ganitong mga insidente, mas maganda rin na mailabas sa pagkakaalam ng publiko, Jessica. Hindi ako naniniwalang walang kayang gawin dyan ang ating mga otoridad. Kasi nga, ilang beses na nilang napatunayan, kaya nilang gawin ang nararapat pag kinakailangan. Ito patunayan nila rito sa C5. Ayan, may peligro na may mga batang nambabato na hindi na makontrol ng kanilang mga magulang at ang kanilang mga pamilya. Abay, dapat aksyonan na ng ating mga otoridad. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.